Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Sakay ng isang jeep na puno ng kagamitan ay nagmamadaling bumaba si Edward. Huminto ang mismong jeep sa tapat ng nabili nilang bahay sa Baryo Masantol. Halos 2 oras din ang binyahe nila para makarating sa lugar. Inalalayan niyang makababa ang asawang si Grace. Habang magkatabing nakatayo sa labas, ay sabay nilang tinanaw ang hindi kalakihang bahay na nabili. Napangiti si Edward at niyakap si Grace. Kahit papano, natutupad na natin ang mga pangarap natin. May sarili na tayong bahay ngayon. Di na tayo makikipisan sa bahay ng mga magulang ko. Malaki ang tiwala ko sa iyo. Basta magkasama tayo, sabay nating tutuparin ang mga pangarap natin. Pinilit ni Edward na makapag-ipon para makabili ng bahay. Madalas kasi ay hindi nakakasundo ang nanay niya at si Grace. Nang magdesisyon siyang mag-asawa, ay pansamantala na doon muna sila sa bahay ng magulang nakitira. Ilang beses din siyang sinabihan ng ina na bumukod, pero dahil magastos ang umuupa ng bahay, kaya hindi pumayag si Edward sa mungkahi ng ina. Nitong mga nakaraang buwan, ay napapadalas na ang awayan at tampuhan na magbiyenan, kaya naman kahit kulang pa ang perang ipon ni Edward, ay naganap na siya ng bahay na malilipatan. Hindi lang nagrereklamo ang asawang si Grace, pero alam niya na gusto na rin itong umalis sa kanila. Mabuti na lamang ay murang ibinebenta ang bahay na nahanap niya. Namatay na raw kasi ang nakatira roon at wala nang ibang titira pa, kaya napagdesisyonan ng mga anak na ibenta na lamang sa murang halaga kesa mabulok at mapabayaan. Natigil sa pagmumuni-muni ang mag-asawa nang tanungin sila ng driver kung sisimula na bang ibaba ang mga gamit para maipasok na sa loob ng bahay. Tumulong na rin si Edward sa paghakot ng mga kagamitan nila. Habang si Grace naman ay napansin ng mga kapitbahay na nakikiusyoso sa kanila. Habang abala ang mga kalalakihan sa pagbubuhat at pag-aayos ng gamit nila, naisipan ni Grace na bumili sa tindahan malapit sa bahay nila. Kayo po ba yung bagong lipat dyan? Oo. Galing kami sa kabilang baryo. Kumusta ba dito sa lugar? Maayos at tahimik naman ba? Ang totoo medyo magulo rito sa baryo namin eh. Mga nakaraan kasi, mga natatagpo ang bangkay dyan sa bukid. May gumagalang serial killer dito? Hindi yun ang balita. Ang sabi-sabi, may gumagala raw na aswang dito sa amin. Kaya mag-iingat kayo ng asawa mo Biglang tumirik ang mga mata ni Grace. Hindi niya alam kung maniniwala siya sa sinasabi ng binata o baka pinagtitripan lang siya. Anong taon na ngayon pero naniniwala pa rin kayo sa mga aswang na yan? Yun lang naman ang paniniwala ng mga tao rito. Wala namang masama kung maniniwala o hindi, di ba? Bigyan mo na lang ako ng mga tinapay at soft drinks. Papamerientahin ko lang yung mga boy na kasama namin. Agad namang kumilos si Paeng at kinwenta ang lahat ng binili ni Grace. Nang makapagbayad ay bumalik na sa bahay si Grace. Pinatigil muna niya sa ginagawa ang mga lalaki at inayang magmeryenda. Habang kumakain ay ikinuwento niya sa asawang si Edward ang sinabi ni Paeng sa kanya. Nako, nagpapaniwala ka naman sa lalaking yun. Di sana meron din sa lugar natin kung sakali. Kaya nga hindi naman ako naniwala eh. Baka tinatakot ka lang nun. Gusto mo kausapin ko siya Ay, wag na. Hindi na kailangan. Kakalipat lang natin, baka magkaroon ka pa ng kaaway dito. Gusto ko mamuhay lang tayo ng normal at masaya dito sa lugar na ito. Ayoko lang kasi ng ganun. Kakalipat lang natin pero kung ano-ano na kagad yung pananakot na sinasabi sa'yo. Hindi naman ako natakot eh. Mabuti naman. Baka kasi ayaw mo tong lugar dahil sa haka-haka. Wala na akong pera pambili ng bagong bahay, no? Natawa naman si Grace sa biro na yun ng asawa. Maya-maya ay tumayo na si Edward para ituloy ang paghakot na ginagawa. Halos inabot na ng gabi ang mag-asawa sa pag-aayos ng mga gamit nila. Pagod na isinandal ni Edward ang likod sa sofa. Ipinikit niya ang mga mata.
Naramdaman niya na may umupo sa tabi niya. Nagugutom ka ba? Iniisip ko kung magluluto ako o bibili na lang ng pagkain sa labas eh. Siguro, bumili ka na lang muna. Alam kong napagod ka rin eh. Bukas na natin ituloy yung pag-aayos ng ibang gamit ha. O sige, lalabas lang ako para bumili. Habang naglalakad, ay napapansin ni Grace ang kakaibang tingin ng mga taong nakakasalubong. Napansin niya na parang nagmamadali ang mga yun maglakad. Hindi na lang niya pinansin ang mga tao at bumili na ng lutong ulam sa maliit na karinderya na nadaanan. Mabuti na lang ay naabutan pa niyang bukasyon. Tingin niya ay pasarado na rin ang tindahan. Tiningnan niya ang relo. 7:00 pa lang ng gabi pero halos sarado na ang ibang kabahayang nadaraanan. Pagka-uwi ay agad na naghain si Grace. Napansin niya na nakatulog na ang asawa sa mahabang sofa. Naisip niya kung gigisingin niya ito o hahayaan ng magpahinga. Naupo siya sa gilid nito at mahinang hinaplos ang pisngi ni Edward. Nagulat pa si Grace nang biglang dumilit ang mga mata ng asawa. Kakain na ba tayo? Oo, kaya bumangon ka na. Nakapagkain na ako. Nagpatiulan ng pumunta sa lamesa si Grace habang si Edward ay inunat-unat pa ang mga braso. Habang magkasalong kumain ang mag-asawa, ay hindi napigilan ni Grace na ikwento ang mga napansin niya sa labas kanina. Alam mo ba, parang ang weird ng mga tao dito sa baryo. Paano mo naman nasabi? Kanina habang naglalakad ako, pinagtitinginan ako ng mga tao. Tapos, yung mga bahay sarado na. Doon nga sa atin, inabot hanggang 10:00 ng gabi ang mga tindahan eh. Pero dito, papasarado na 7:00 pa lang. Baka nakaugulian lang ng mga tao dito na maagang natutulog at nagpapahinga. Basta, may kakaiba dito sa lugar na ito. Masasanay ka rin sa lugar na to. Sa ngayon, baka naninibago ka pa lang. Hindi na kumibo pa si Grace. Naalala niya ang sinabi ng tinderang napagbilhan ng ulam kanina. Ang sabi nito sa kanya na kapag gabi ay huwag na siyang lalabas pa ng bahay dahil lubang delikado. Baka matsyempuan daw siya ng aswang at siya ang gawing biktima. Napapaisip siya kung totoo ba talagang may aswang, lalo na at makabago na ang panahon. Unang gabi na mag-asawa sa nilipatang bahay, ay sobrang sayang nararamdaman nila dahil sa wakas ay solo na nila ang bahay. Nakabukod na sila at magagawa na nila ang lahat ng gusto nila na walang sumisita at nakikialam sa kanila. Habang magkayakap ang dalawa, ay simulang haplusin ni Edward ang katawan ng asawa. Nagpaubaya naman si Grace at hindi nagtagal, unti-unting naalis ang saplot sa kanilang dalawa. Tilahok na ng manok ang nagpagising kay Grace ng umagang yon. Pagmulat ng mga mata ay wala na sa tabi niya ang asawa. Agad siyang nagbihis at bumangon. Paglabas ng kwarto ay napansin niyang nasa ayos na ang ibang mga gamit nila. Nagpasya siyang mag-init ng tubig para makapagtimpla ng kape. Gising ka na pala. Galing sa labas si Edward. Napansin ni Grace ang dala nitong supot. Parang ang aga mo yatang nagising. Saan ka pala galing? Eto, bumili ako ng pagkain sa labas para may almusal tayo. Medyo gutom na rin ako eh. Ang aga ko kasing naglikpit dito. Sana ginising mo ako para natulungan kita. Ayokong istorboy ka kasi kaya ko namang mag-ayos dito eh. Kakaunti lang naman ang kailangan ayusin. Natapos ko na nga O tara na, mag-almusal na tayo. Habang kumakain ang mag-asawa, ay biglang may naisip si Edward. Kanina ay napansin niya na isa lang ang nagtitinda ng almusal sa lugar nila. Maraming bumibili dahil walang ibang nagtitinda kundi yun lang. Parang ang lalim yata ng iniisip mo. Sinulyapan ni Edward ang asawa saka kumagat sa tinapay na may palamang pansit. Naisip ko lang, bakit hindi tayo magnegosyo dito? Masarap ka naman magluto kaya naisip ko, magbenta kaya tayo ng mga almusal.
Gagawa kita ng maliit na pwesto dyan sa labas kung gusto mo. Tingin mo ba papatok dito yung ganong negosyo? Well, subukan lang natin. Kapag masarap naman ang luto mo, pupuntahan at bibilan ka ng mga tao. Doon nga sa atin halos tabi-tabi yung mga nagtitinda doon, di ba? Gusto ko rin yung naisip mo. Hindi nga masyado masarap yung ulam na nabili ko kagabi O, di ba? May kaunti pa akong pera dito. Mamaya o bukas, mamili tayo ng mga kakailanganin. Kahit magsimula tayo sa 3 o 4 na putahe muna. Pagkatapos kumain ay namili nga ang mag-asawa sa palengke. Pagkauwi nila ay agad inayos ni Grace ang mga pinamili habang si Edward naman ay nagsimulang gumawa ng maliit na lamesa para ilagay sa labas ng bahay nila. Hapon na nang matapos ang ginagawa si Edward. Laking tuwa niya nang maipwesto ang ginawang lamesa sa labas. Bukas na bukas din ay magsisimula na sila sa binabalak na negosyo. 4:00 pa lang ng madaling araw ay gising na si Grace. Nagsimula na siyang maghiwa at maganda ng mga lulutuin niya para sa umagang yon. Inuna niyang isa lang ang sopas at champurado. Sunod naman ang pansit at spaghetti. Eksakto 6:00 ay nailabas na ni Edmond ang ibang paninda nila. May mga kapitbahay na nakakita kaya bumili na rin sa kanila. Nagulat pa nga ang iba dahil murang tinda nila. Mabuti naman at naisip niya magtinda ng mga lutong almusal. Sa totoo lang hindi masyadong masarap yung nagbebenta dito sa atin. Hindi sa paninira pero totoo yun ha. Naku naman, Aling Tasing. Baka may makarinig sa inyo at makarating pa yun dun kay Nanay Aida. Matagal ko nang sinasabi sa kanya na sarapan at ayusin niya yung luto niya Minsan matabang, minsan naman sobrang alat ang timpla niya. Matanda na rin kasi si Nanay Aida kaya naiiba na siguro yung panlasa niya. Tikman niyo po itong luto ng asawa ko. Nasisiguro kong hindi po ako mapapahiya sa inyo. Mukhang masarap Kanina ko pa naaamoy yung mabangong niluluto niya. Kalipat niyo lang ba dito? Oo, nung isang araw lang. Ako nga pala si Piolo. Diyan lang ako nakatira malapit dito sa inyo. Edward lang ang itawag mo sa akin. Natigil sa pagkukwentuhan ng tatlo nang lumabas si Grace. May dala itong bagong lutong spaghetti. Nang mailapag sa lamesa ay lalong nadagdagan ng mga bumibili sa kanya. Ipinamalita kasi ng ibang nakabili na may tinda siya kaya ang iba ay naingganyong pumunta sa bahay niya. Masaya naman ang mag-asawa dahil sa unang araw pa lang ay nakaubos sila ng paninda. Maya-maya ay mamimili sila ulit para sa lulutuin kinabukasan. Kagaya ng nauna, madaling araw pa lang ay gising na si Grace. Nagsimula na siyang maghiwa ng mga lulutuin. Habang nagluluto ay humigop siya ng mainit na kape. Kalat na ang liwanag sa labas nang magising si Edward. Inilabas na niya ang mga pagkaing naluto ng asawa niya. Nagulat pa siya dahil may naghihintay ng mga tao sa labas para bumili. Akala ko'y matatagalan pa ang pagluluto niyo. Ang dami na namang naghihintay dito Pasensya na po kung naghintay kayo ng medyo matagal Tapos naman na po magluto si Mrs. Ano ba yung mga tinda niyo ngayon? Isa-isang inalis ni Aling Tasing ang takip ng kaldero para makita kung ano ang pagkaing nasa loob. Una niyang nabuksan ay lugaw. Sunod naman ay lomi. Nakita rin niya ang palabok at spaghetti. Lahat ay masasarap ang amoy. Nagsimula na magsandok at magbenta si Edward ng umagang yon. Lumalaki ang tenga niya sa ganda ng mga feedback ng mga customer nila. Hindi nagtagal ay dumagsa na rin ang ibang taong mamimili. Tumulong na rin si Grace sa pagsandok at pagbebenta. Ang iba ay gusto na doon na lang kumain sa pwesto nila kaya inilabas ni Edward ang ibang upuan at maliit na lamesa nila. Dapat pala gumawa ka pa ng lamesa para sa mga gustong kumain dito. Hayaan mo. Mamaya gagawa ko kahit 2 lamesa. Bibili na rin tayo ng upuan kahit ilang piraso lang muna. Abay, napakasarap naman itong palabok na luto mo. Lasang-lasang tinapa at hindi tinipid sa rekado.
bakit hindi ka na rin magtinda ng mga lutong ulam sa tanghali? Titingnan pa ho namin. Sa ngayon kasi nagsisimula pa lang kami. Kulang pa ho yung budget. Masarap ka magluto kaya tsak na bibilang ka rin ng mga tao rito. Ngayon nga lang marami ka ng customer oh. Galingan mo pa ha? At sana huwag magbago ang timpla mo. Opo, pipilitin ko pong pasarapin pa yung mga lulutuin ko. Nabawasan ang mga suki ni Nanay Aida. Simula nang nagtinda si Grace ay lagi nang may natitira sa paninda niya. Naririnig niya ang mga usap-usapan ng mga taong nakabili sa bagong lipat nilang kapitbahay. Dahil naagaw ng atensyon niya ang tungkol sa masarap na pagkain tinitinda ni Grace, ay inutusan niya ang anak na si Paeng na pasimpleng bumili ng lutong almusal. Kamot ulo naman na nagtataka si Paeng kung bakit kailangan pang bumili sa iba kahit na may tinda naman sila. Walang nagawa si Paeng kundi sumunod sa utos ng ina. Pagdating niya sa bahay nila Grace ay halos paubos na ang mga tinda. Lugaw at spaghetti na lang ang nabili niya. Pagka-uwi ay agad niyang isinalin sa mangkok ang mga pagkain. Amoy pa lang ay talagang mabango na. Nang matikman ni Paeng ang lugaw ay halos sunod-sunod ang naging pagsubo niya. Yun ang tagpong naabutan ni Nanay Aida. Nainis pa ang matanda dahil hindi man lang siya tinawag ng anak. Naunay, mas masarap nga ang luto nila kaysa sa'yo. Hindi na nakapagtataka kung bakit lumipat ang ibang customer natin eh. Hindi kumibo si Nanay Aida. Tinikman niya ang mga pagkain at halos maubos din niya ang mga yun. Grabe si nanay. Uy, muntik na akong hindi matira na. Habang nagliligpit si Edward ng mga gamit, si Grace naman ay abala sa pagbibilang ng mga kinita nila para sa umagang yon. Wala pang 3 oras, ubos kagad yung paninda natin. Naisip ko nga na dagdagan na yung niluluto ko eh. Ang iba kasi kanina, walang naabutan dahil naubusan na. Kung kaya naman ng budget, bakit hindi, di ba? Saka, kaya mo ba na dami ng niluluto mo? Baka mapagod ka na ng sobra. Madali lang naman na magluto eh. Saka, susubukan ko rin na magluto ng ulam sa tanghalian. Kapag pumatok, di ayos. Makakaipon tayo. Sana nga magdilang anghel ka, mahal. Ako naman, bala kong kumuha ng hulugang tricycle para makapamasada man lang. Naiinip ako dito sa bahay nang walang ginagawa eh. Okay naman ba na mamasada ng tricycle dito? Oo naman. Nakausap ko si Piolo eh. Libre lang ang magmiyembro dyan sa toda nila. Sikap pa lang namumuno dyan sa toda eh. Di ikaw bahala kung anong gusto mo. Dagdag kita rin naman yan para sa atin. Mag-ipon lang ako ng pang down payment sa kukunin kong tricycle. Yung mga kikitain ko sa pamamasada, iipunin ko para may panghulog naman ako monthly. Mukhang swerte naman ang paglipat natin dito sa bagong bahay. Swerte talaga kaya lagi lang tayo magpasalamat sa kanya dahil sa mga binibigay niyang blessing sa atin. Natigil sa pag-uusap ang mag-asawa na makadinig ng sigaw sa labas. Dali-dali silang sumilip sa bintana para tingnan kung ano ang nangyayari. Nakita nila ang isang babaeng puno ng grasa at dumi sa katawan. Punit-punit din ang damit at shorts nito at may dala pang isang sako. Nakita ko ang aswang kagabi. May kinakain na naman siya. Hay, Ikang. Kung wala kang magandang sasabihin, pwede ba lumayas ka rito? Hindi napigilang sigawan ng matanda ang babaeng pulubi na tila wala sa katinuan. Nakaramdam ng awa ang mag-asawa na nanatiling nakasilip sa bintana. Ngumisi si Ikang at dinuro ang matanda. Ay, masama ang ugali mo! Ikaw ang susunod na kakainin ng aswang! Che, ang tanda kong ito. Hindi ako naniniwala dyan sa aswang-aswang na yan. Subukan niya magpakita at ako ang papatay sa kanya. Pisit na babaeng pulubi. Tumataas ang presyon ko sa iyo eh. Hawak ang walis tingting ay iwinasiwas ni Aling Tasing ito kay Ikang. Umiyak naman ang pulubi habang tumatakbo palayo. Panay pa rin ang tungaw ni Aling Tasing habang pumapasok sa bakuran niya. Kasalukuyan kasi siyang nagpapahinga ng maistorbo dahil sa ingay ni Ikang sa labas. Dahil maedad na, kaya naman mabilis siyang mairita kapag nakakaranig ng ingay. Grabe naman si Aling Tasing, pati pulubi pinapatulan.
Mabuti na lang at hindi na nakit yung pulubi. Sa iba niyan, baka pinatulan siya kahit may edad na siya. Para pa namang may sakit sa pag-iisip yung pulubi, no? Bibigyan ko nga sana ng pagkain kaya lang tinaboy na ni Aling Tasing eh. Kapag nakita mo na lang ulit, saka mo siya abutan ng pagkain. Mag-iingat ka lang at mahirap na. Eh, mukha naman mabait yung pulubi. Ay teka, hugasan ko na nga pala muna yung kaldero na ginamit mo. Mamili tayo ng maaga ngayon dahil mamayang hapon may gagawin ako. Nagtuloy-tuloy ang pagtitinda ni Grace ng lutong almusal. Medyo dinamihan niya ang niluluto dahil araw-araw ay dumadami ang nagiging customer niya. May mga gusto na ring umorder ng mga nakabilao kaya naman laking tuwa niya dahil lumalaki na ang negosyong itinayo nila ng asawa. Si Edward naman ay nakakuha na ng tricycle at namamasada ito kapag natapos na sila sa pagtitinda. Inaabutan nga lang siya ng gabi sa pamamasada dahil kahit may kalayuan ay pumapayag siyang maghatid doon. Sayang din kasi ang kikitain. Napansin ni Edward ang mga kasamahang tricycle driver ay maagang umuwi. Ang iba ay alas 6 pa lang ay tumitigil na sa pamamasada. Ang iba naman ay hanggang alas 7 lang ng gabi. Binalaan pa nga si Edward na huwag masyadong magpaabot ng gabi sa pamamasada dahil nga sa napapabalitang gumagalang aswang sa lugar nila. Sa loob-loob ni Edward ay tinatawanan lang niya ang tungkol doon. Ayaw pa rin niyang maniwala na totoong may aswang. Hanggang isang gabi ay nakatakdang maranasan ni Edward ang nakakatakot na pangyayari sa buhay niya. Alas 7 na yun ng gabi. Nag-uwian na ang mga kasama niyang driver habang siya ay nagmamaneho pa. Sakay niya ang isang ginang na magpapatid sa bahay nito sa kabilang bayan. Kinontrata siya sa halagang 300, kaya naman hindi siya nag-atubiling pumayag. Dahil madilim na ang dinaraanan at may kalayuan, kaya inabot ng 1 oras ang biyahe nila. Pagkababa ng pasahero ay pauwi na rin si Edward. Nag-text pa siya kay Grace para alam nito na uuwi na siya. Habang nasa kalagitnaan ng biyahe, ay napansin ni Edward ang malaking ibon na lumilipad. Nung una, ay sumasabay lamang yon sa kanya. Nang mapadaan sa madilim na kalsada si Edward ay bigla na lamang siyang sinugod ng malaking ibon. Mabuti na lang ay may bubong ang tricycle niya. Kung hindi ay baka datakit siya nito. Binilisan ni Edward ang pagmamaneho. Ilang beses pang sinubukan ng malaking ibon na dagitin siya pero hindi ito nagtagumpay. Magaling umiwas si Edward at pinaekis-ekis niya ang takbo ng tricycle. Hanggang makarating sila sa Baryo Masantol. Saka pa lamang siya nakahinga na maluwag. Pagtingala niya ay hindi na niya nakita ang malaking ibon. Maraming ilaw sa mga poste sa dinaraanan niya. Nagdasal siya na sana makauwi siya ng ligtas. Eksakto alas 9 ay dumating na si Edward sa bahay nila. Hinihingal at tagaktak ang pawis niya na pumasok sa bahay. Nagulat pa si Grace dahil sa kakaibang itsura ng asawa. Oh, ano nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? May malaking ibon na humahabol sa akin kanina. Muntik na akong dagitin. Ano? Mabutit walang nangyari masama sa'yo. Wala naman. Pero kung nagkataon na minalas ako, baka kung saan ako dinala ng ibon na yun Bukas, huwag ka na magpapaabot ng gabi sa pamamasada ha? At iwasan mong maghatid sa malalayo. Sayang din naman kasi ang kita Kagaya ngayon, kumita yata ako ng higit 1,000. Ang mas isipin mo ay yung kaligtasan mo. Lagi ka nang late umuwi ng gabi. Hindi pa natin kabisado rito sa lugar kaya dapat alas 7 pa lang nakauwi ka na. Huwag ka na magkabol na maraming kita. Kumikita naman ako sa pagtitindi. Ikinuha ni Grace ng malamig na tubig si Edward. Habang umiinom ay pinupunasan niya ang likod nito na basa ng pawis. Medyo okay na ako. Bukas, hindi na ako magpapagabi ng husto. Aba dapat lang no? Ngayon sinuwerte ka baka sa susunod hindi na.
Teka, kumain ka na ba? Tara, kumain tayo at nagugutom na ako. Hindi pa rin, hinihintay nga kitang dumating eh. Paglalim ng gabi, ay mahimbing nang natutulog si Grace habang si Edward ay hindi dinadalaw ng antok. Hindi pa rin mawaglit sa isip niya ang nangyari ng gabing yun. Iniisip niya kung anong klaseng ibon ang humabol sa kanya. Hanggang sa naisip niya na baka isang uri ng aswang na nagpapanggap na malaking ibon yun. Ipinilig niya ang ulo para mawala ang gumugulo sa isipan. Kailangan na niyang matulog dahil maaga pa siyang gigising kinabukasan. Ipinikit na niya ang kanyang mga mata at yumakap sa katabing asawa. 6:00 nang magising si Edward. Eksakto namang nakatapos na sa mga lutuin si Grace. Isa-isa na nilang nilabas sa mga lutong almusal. Kagaya ng dati ay may mga naghihintay na sa labas para bumili sa kanila. Nagsimula na magbenta ang mag-asawa. Maya-maya ay dumating si Piolo para bumili ng almusal. Dito lang ako kakain pre ha. Nang maibigay ang pagkain sa lalaki ay naupo si Edward sa katapat ni Piolo. Ikinwento niya rito ang nangyari sa kanya nung gabi. Naku, mabutit hindi ka nadagit nung pre. Alam bang ilan sa katoda natin ang nakaranas na kagaya ng sayo? Halos ganyan din ang kwento nila. Parehong-pareho nung sayo. Kaya nga, binawalan na ako ni Mrs. na abutin ang gabi sa pamamasada eh. Mas makabubuti kung susunod ka na lang sa asawa mo. Iniisip lang niya yung kaligtasan mo, no? Paano kung maulit yung nangyari? Hindi ko nga alam kung mamamasada ako ngayon eh. Bala ko sana magpahinga muna. Di magpahinga ka muna. Di naman nauubos ang araw eh. Ano yung pinag-uusapan niyo dyan? Bulat na sabay na napalingon ng dalawa sa may edad na babae. Hindi nakatiis si Edward at ikinwento na rin kay Aling Tasing ang nangyari sa kanya kagabi. Hindi sa tinatakot kita pero alam mo bang maaring alaga ng aswang ang ibon na humabol sa iyo? Paanong alaga ng aswang? Kung nagkataon na nadagit ka ng ibon, dadaling ka nun sa amo niya para gawing hapunan. Naku, nakakatakot naman pala. Mabuti pala eh, nakaligtas ako. Mas maigi na huwag kang magpapaabot ng gabi sa labas. Delikado na ang panahon ngayon. Hindi tayo nakakasiguro kung tao pa ba yung lahat na nakakasalamuhan natin. Naku, Aling Tasing, huwag niyo na masyadong takutin si Edward. Baka hindi na yung mamasada. Mukha naman siyang matapang eh. Ikaw lang naman ang duwag eh. Anong duwag? Sino bang hindi matatakot sa aswang? Makapagsalita tumatanda na to. Agad inawat ni Edward si Piolo. Tingin niya ay papatulan nito ang matanda. Tumatawa namang umalis si Aling Tasing. Bisit na matanda yun eh. Walang preno o bunganga. Hayaan mo na. Matanda na nga, papatulan mo pa. Kahit sino papatulan siya kung gano'n ang ugali niya. Sige na, kumain ka ng kumain dyan. Ay teka, kukuha ko ng tubig na nasa pitsil ha. Nagulantang ang mga bumibili ng marinig nila si Ikang na sumisigaw na naman sa kalsada. May dala itong isang sako na puro kalakal ang laman. Wag na wag kayong lalabas sa gabi. Pag-alagala ang aswang. Naghahanap ng biktima. Maririnig ang bulong-bulungan ng mga tao. Sumandok si Grace ng pagkain at iniabot kay Ikang. Napatingin naman si Ikang sa nakasupot na iniabot sa kanya. Kumain ka muna. Baka hindi ka pa nag-aalmusal. Wala ba itong lason? Itinitinda ko yan, kaya walang lason yan. Salamat dito ha. Ikaw, wag ka rin lalabas ng bahay lalo na sa gabi. Buntis ka pa naman. Oh, hindi ako buntis. Tinitigan lamang siya ni Ikang sa kangumiti. Maya-maya pa ay patakbong umalis ang pulubi. Naiwan namang natulala si Grace. Bigla kasing pumasok sa isip niya na isang buwang mahigit na siyang hindi dinadatnan. Pagkatapos magbenta, ay laman pa rin ng isip ni Grace ang sinabi ni Ikang. Wala sa hinagap na napahawak siya sa tiyan. Mamaya, kapag namili siya, ay bibili na rin siya ng pregnancy test kit. Wala namang masama kung susubukan niya. Nang araw na yon na hindi nga namasada si Edward.
Pagkatapos maghugas sa mga kaldero at kasirola, ay namili na ang mag-asawa sa palengke. Kapansin-pansin ang hindi pagkibo ni Grace. Tahimik lang ito at parang hindi naririnig ang sinasabi ng asawa. Naisip ni Edward na baka iniisip din ito ang nangyari sa kanya nung gabi. Pagka-uwi nila ay nagtulong ang mag-asawa sa pagliligpit ng mga pinamili nila. Marami na silang binili dahil sa araw ng Sabado at Linggo ay marami silang pa-order ng mga bilao na pagkain. Hanggang kaya ni Grace ay tumatanggap siya ng mga paluto dahil dagdag kita rin. Pagkagising ni Grace ng madaling araw ay diretso siyang pumunta sa banyo para umihi. Dala niya ang biniling PT. Maya-maya pa ay lumabas na ang resulta. Halos maiyak sa labis na tuwa si Grace. Hindi siya makapaniwala na buntis ka siya kahit ang totoo, wala pa naman siyang nararamdaman na kakaiba. Excited siyang ginising ang asawa para sabihin ang magandang balita. Halos hindi pa maidilat ni Edward ang mga mata. "Oh, bakit ang aga mo naman manggising? Naantok pa ako, mahal eh." Tingnan mo muna to. Sa pagkakataong yun ay napilitang dumilat ni Edward. Agad iniabot sa kanya ng asawa ang PT. Naupo sa kama si Edward at inaninag ang bagay na nasa kamay. "Ano ba to? Ha? Teka, totoo ba to? Ha?" Oo, buntis nga ako. Magiging tatay na ako! Niyakap ng mahigpit ni Edward ang asawa sa kahinalikan sa labi. Sa tagal nilang nagsasama ay sa wakas nabiyayaan na sila ng anak. Pinigilan ni Edward si Grace na huwag munang magtinda sa araw na yon dahil baka mapagod ito, pero hindi nagpaawat si Grace. Nagmamadali na siyang nagpunta sa kusina para magluto. Dahil nawala ng antok ni Edward kaya tinulungan na lang niya ang asawa sa pagluluto. Iba ang aura ng mag-asawa ng umagang yon. Napansin naman ng mga bumibili na parang sobrang saya nilang dalawa. Ipinamalita nila na nagdadalang tao si Grace. Natuwa naman ang taong suki nila. Hindi nagtagal ay muli na namang naubos ang paninda nila. Swerte talaga sa negosyo ang buntis. Ingatan mo yung nasa tiyan mo, ha? Kapag may dalaw ka sa gabi, maglagay ka ng bawang at kalamansi sa mga pinto at bintana. Po, ano pong ibig niyong sabihin na dalaw sa gabi? Mabango sa aswang ang mga buntis kagaya mo. Baka lang dalawin ka nila kaya mag-iingat ka. Kung totoo man yan, huwag naman sana nila akong guluhin. Dito sa lugar natin, normal na nangyayari na dinadalaw ng aswang ang mga buntis. Kaya nga pinapaalalahanan kita. Sumunod ka na lang. Para sa'yo rin naman yon. Pagkatapos maglinis ni Edward sa labas ng bahay nila, ay nagpunta na sila sa palengke para mamili. Ayaw na sana ni Edward na isama si Grace pero nagpumilit ito. Inaalala lang naman ni Edward ang magiging anak nila. Ayaw niyang mapagod ang asawa at baka makasama yon sa dinadala nito. Pagka-uwi, ay diretso sa kwarto si Grace para magpahinga habang si Edward ay inaayos sa mga pinamili nila. Nagluto na rin siya ng ulam para sa tanghalian. Iniisip nga niya kung mamamasada pa ba siya ng tricycle o hihinto na. Balak niyang tulungan na lang si Grace sa pagtitinda at pagluluto nito. Maayos naman ang kita at plano niyang magdagdag ng ihaw-ihaw sa hapon. Isasanggunin niya muna sa asawa ang naisip at sana'y pumayag yon. Pagsapit ng gabi, ay nakatanggap ng tawag si Aling Tasing mula sa anak niya. Nagpapasama ito sa bahay nito dahil nag-iisa lang sa bahay. Ayon sa anak nito na si Leonora, ay dumalaw ang asawa nito sa magulang na may sakit kasama ang dalawang anak nila dahil gusto ring makita na matatanda. Dahil wala nang masasakyan kaya nagpasya si Aling Tasing na maglakad na lang. Habang naglalakad ay may isang nilalang na lihim na nakamasid sa kanya. Tahimik na sumusunod ang taong yon sa matanda.
Wala namang kaalam-alam si Aling Tasing na may panganib ng naghihintay sa kanya. Hindi na nakatiisang sumusunod sa matanda. Nang makarating sila sa malaking kawayan ay biglang sinunggaban ng taong yun si Aling Tasing. Magagalit pa sana ang matanda sa kung sino mang dumamba sa kanya. Natumba kasi siya sa lupa at nabitiwan ang hawak na bag, pero nanlaki ang mga mata niya nang makita ang nilalang na unti-unting nagbabago ng anyo. Nanlisik at pumula ang mga mata noon at tinubuan ng pangil sa bibig. Bago pa man makasigaw si Aling Tasing, ay kinagat na siya ng aswang. Walang nagawa ang matanda kundi magpaubaya na lang. Wala rin siyang lakas para lumaban. Nang mabusog ang aswang, ay pinahid pa niya ang kumalat na dugo sa paligid ng bibig. Ilang sandali pa ay bumalik sa anyong tao ang itsura nito. Parang wala lang na iniwan niya ang bangkay ni Aling Tasing sa kawayanan. Kinabukasan, habang abala ang mag-asawa sa paglalabas sa mga nailutong almusal, ay may masama silang balita na natanggap. Napansin nila na panay ang bulungan ng mga tao sa labas habang naglalakad. Ang ibang bumibili ay hindi na naman nag-abala na makiusyoso. Mas inuna nilang bumili ng pagkain kaysa makisagap sa tsismis. Isang oras ang lumipas. Kalat na sa buong baryo ng Masantol ang tungkol sa natagpuang bangkay ni Aling Tasing. Halos hindi naman makapaniwala ang mag-asawa sa balitang nasagap nila. Kaya pala nagtataka sila kung bakit hindi pa bumibili ang matanda sa kanila. Tingin ko, malaki ang galit ng gumawa nung kay Aling Tasing. Pero ang narinig ko, aswang daw ang may gawa nun sa kanya. Pwede ring aswang ang may gawa nun, pero sa dami ng nakaalita na matandang yun, posible rin na isa sa may lihim na galit sa kanya ang gumawa nun. Basta, mahirap manghula sa tunay na nangyari sa kanya. Bakit naman kasi hindi siya nagpatid na lang kay Edward kagabi? Sana hindi siya napahamak. Baka ayaw lang din niyang maistorbo kayo, lalo na't buntis ka pa naman. Delikado na wala kang kasama sa bahay niyo kapag gabi. Alam mo, nalulungkot ako sa sinapit niya. Mabait pa naman sa akin si Aling Tasing. May topak lang talaga madalas sa matanda na yun, pero kapag nakasundo mo naman ayos din makisama. Ano kaya ang balak ng anak ni Aling Tasing sa bangkay niya? Ibuburol pa ba dyan sa bahay? Baka hindi na daw iburol. Kung nakita mo lang yung itsura ni Aling Tasing, baka masok ka Buti na lang buo yung mukha niya, kaya nakilala pa siya. Kung nagkataon na pati mukha niya nilapa ng aswang, baka hindi na siya makilala. Iwasan mo na mag-isip tungkol sa nangyari kay Aling Tasing, mahal. Baka naman mapano yung anak natin sa tiyan mo. Nalulungkot lang naman ako dahil sa karumal-dumal na sinapit niya Sana mahuli ang gumawa nun sa kanya, no? Kaya ikaw, Grace, wag na wag kang lalabas ng gabi. Mahirap na, baka matsyempohan ka ng aswang na gumagala dito sa baryo natin. Sabay-sabay na palingon ng tatlo sa labas ng bahay nila nang marinig ang sumisigaw na si Ikang. Nakita ko ang aswang kagabi. Kinain niya si Aling Tasing. Kinain niya ang laman loob ng matanda. Inaandaran na naman ng kabaliwan yung babae niya, no? Sabi ko sa inyo, huwag kayong lalabas sa gabi dahil mabibiktima kayo ng aswang. Iisa-isayin niya tayo hanggang maubos ang tao sa baryo na ito. Nakaramdam ng awa si Grace kay Ikang. Alam niya na may sakit sa pag-iisip ang babae, kaya malamang na hindi nito alam ang mga sinasabi. Nagsandok siya ng spaghetti at inabot dito. Natigil naman sa pagsigaw si Ikang at inosenteng tiningnan ng hawak ni Grace. Kumain ka na muna ng almusal. Bigay ko sa iyo yan. Bakit mo ako laging binibigyan ng pagkain? Wala naman akong perang pambayad. Hindi naman kita sinisingil Libre ko yan sa'yo. Ang bait mo naman. Kamusta pala ang baby mo? Okay naman ang baby ko. At teka, paano nga pala nalaman na buntis ako? Secret! Biglang tumawa ng malakas si Ikang, saka kinuha ang plastik na may lamang pagkain. Tumakbo na ito habang matinis pa rin tumatawa.
Nasundan na lang ng tingin ni Grace ang papalayong pulubi. Dahil sa kumalat na balita tungkol kay Aling Tasing, kaya nabalot na naman ng takot ang baryo Masantol. 6:00 pa lang ay halos wala ng taong naglalakad sa labas. Sarado na rin ang mga kabahayan. Ganon din sa bahay nila Grace. Nagsabit na rin si Edward ng kalamansi at bawang sa pinto at mga bintana. Pati sa kwarto nila ay meron din. Hindi maiwasang makaramdam ng takot si Grace ng gabing yon. Napansin naman ni Edward ang tila pagkabalisa ng asawa. Bakit parang hindi ka yata mapakali dyan, mahal? Natatakot at kinakabahan lang ako. Paano kung dalawin ako ng aswang, lalo na't buntis pa naman ako? Paano natin siya lalabanan kung sakali? Huwag ka mag-alala. Itinabi ko tong itak. Hindi siya sasantuhin ito, no? Subukan lang niyang guluhin ka. Kahit papaano ay nakaramdam ng kaligtasan si Grace. Handa pala siyang ipagtanggol ang asawa kung sakaling mangyari ang iniisip niya. Bago mahiga, ay taimtim na nagdasal ang mag-asawa. Habang nakahiga ay hindi pa rin dalawin ng antok si Grace. Nakikiramdam siya sa paligid ng bahay at bawat marinig na kaunting ingay ay nagugulat siya. Maimbing nang natutulog si Edward habang si Grace ay mulat na mulat pa rin. Panay ang tingin niya sa bintana at kisame nila. Naisip niya yung napapanood niya na horror movie na baka nasa bubong na nila ang aswang. Maya-maya pa ay unti-unti nang pumikit ang mga mata ni Grace. Hindi niya namalayan na tinamaan na din siya ng antok. Napasarap ang tulog ni Grace kaya umaga na nang siya ay magising. Hindi rin siya ginising ni Edward at tinayaang makapagpahinga siya. Gulantang si Grace nang makita na 7:00 na ng umaga. Nakasimangot siyang humarap sa asawa. Nakakainis ka naman. Bakit mo naman ako hindi ginising? Hindi tuloy tayo makakapagtinda ngayon. Sayang ang kikitain natin, oh. Napakahimbing ng tulog mo kaya hinayaan na kita magpahinga muna eh. Anong sabi ng mga pumunta rito? Sinabi ko na wala muna tayong tinda ngayon dahil day off mo. Huwag mo nang uulitin yun, ha? Kailangan natin kumita at makaipon lalo na't buntis ako. Hindi kaya biro magkaroon ng anak. Hayaan mo, bukas makakapagtinda ka na ulit. Ako babalik na ulit sa pamamasada para makadagdag ng ipon natin. Papayagan kita, ha? Pero hindi ka pwede magpaabot ng gabi sa pamamasada mo. Kami ang isipin mo ng anak mo. Kapag napahamak ka, paano na kami? Oo, lilimitahan ko na yung oras ng pamamasada ko. Ayaw ko rin namang mabiktima ng aswang na yan, no? Mabuti naman kung ganon. Ibili mo muna ako ng pandesal saka palaman na butter. Pinagusto kong almusalin ngayon eh. Okay, sige. Masusunod po. Lumipas ang mga araw. Balik sa dating gawain ng mag-asawa. Nagpatuloy sa pagtitinda si Grace habang si Edward naman ay bumalik sa pamamasada ng tricycle. Ang balita nila kay Aling Tasing ay ipinakremate ito ng anak at hindi na ibinurol pa dahil na rin sa itsura nito. Naging tahimik muli sa baryo. Kahit ang mga bata na naglalaro sa labas tuwing umaga at hapon ay nawala. Natakot din silang lumabas dahil sa kumakalat na balita tungkol sa aswang. Nabalitaan din ng magulang ni Edward ang tungkol sa nangyayari sa baryo kaya minumungkahi nito na bumalik na sila sa bahay ng magulang pero tumanggi si Edward dahil alam niyang ayaw rin ni Grace na tumira pa sa kanila. Lalo na at buntis ang asawa. Ayaw niyang ma-stress ito. Nang umagang yon, ay nagpatawag ng meeting si Kapitan sa mga tanod niya sa barangay. Inumungkahi niya na mag-volunteer ang mga lalaki sa baryo para makiisa sa pagro-ronda sa gabi hanggang madaling araw. Kailangan na nilang mahuli ang gumagalang aswang para maging tahimik na ang baryo nila. May mga pumayag at meron din namang tumanggi dahil sa takot na pwede nilang sapitin. Pero desidido na talaga ang kapitan nila. Hindi pwedeng tumanggi.
Kailangan nilang magkaisa dahil kung hindi sila kikilos, ay baka may mabiktima pa ang aswang kung sakali. Naging usap-usapan yun sa toda nila Edward. Ayaw rin sana ng lalaki pero wala siyang choice kundi sumunod. Sila ang bahalang mamili kung gabi o madaling araw sila magro-ronda. Nagbigay ng oras ng kapitan. Simula ng pagro-ronda sa gabi ay alas 6 hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang pangalawang shift naman ay simula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 6 ng umaga. Pinili ni Edward ang panggabi para masasamahan pa niya ang asawa sa pagtulog kung sakali. Hindi kasi pwede na maiwan itong nag-iisa sa bahay nila. Iniisip din niya ang kaligtasan nito. Gustuin man sanang tumutol ni Grace na huwag pasamahin ng asawa sa pagro-ronda, pero alam niyang hindi pwede. Hindi tuloy maiwasan na mapuno ang puso niya ng pangamba. Naglalaro sa isip niya na paano kung mapahamak ito. Huwag ka mag-alala, magti-triple ingat ako. Bakit kasi hindi na lang magdagdag ng tanod si Kape para yun na lang sana magdoronda? Bakit pati kayo nasali pa sa oplan na yan? Mas marami, mas mahuhuli namin ng aswang na gumagala dito sa baryo natin. Nakakabahala na rin kasi dahil medyo marami na rin pala yung nabibiktima niya eh. Basta, mag-iingat ka na lang. Huwag kang hiwalay sa mga kasama mo Walang mangyayari masama sa akin. Para mawala ang agam-agam ni Grace, ay hinalikan ni Edward sa pisngi ang asawa. Gumanti naman ng yakap ang babae. Unang gabi ng pagro-ronda, alas 6 pa lang ay lumakad na ang grupo nila Edward. Kasama niya sa grupo sina Paeng at Piolo pati ang ibang katoda. Habang naglalakad, ay wala naman silang napansin na kakaiba sa paligid. Sarado na ang bawat kabahayan at tahimik na sa labas. Pawang kuliglig at panggabing insekto ang tanging maririnig. Ang bilis ng oras, no? Alas 8 na kaagad ng gabi. Kaunting oras na lang makakauwi na tayo. Naantok na nga ako Ganitong oras, tulog na ako sa bahay namin. Kung pwede lang hindi sana ako sa asama Kahit ako, ayaw ko rin sana sumama. Nag-aalala ako sa asawa ko Walang kasama sa bahay namin. Wala naman siguro masamang mangyayari sa asawa mo. Nasa loob naman siya ng bahay Mas delikado pag sa labas. Para mawala ang pangamba ni Edward, dumaan sila sa tapat mismo ng bahay nila. Nakita niya na bukas pa ang ilaw sa kwarto nila. Naisip niya na baka sinadyang huwag patayin ni Grace ang ilaw. Ilang minuto silang nagmanman sa paligid. Maya-maya'y umalis na rin sila para sa ibang lugar naman magronda. Nang makaramdam ng pagod, ay naupo muna sila sa waiting shed na may mahabang upuan gawa sa kahoy. Nagsindi naman si Paeng ng sigarilyo para mabugaw ang mga lamok na lumalapit sa kanila. Habang nakaupo, ay nadaanan pa sila ng ibang kasamahang nagro-ronda rin. Ilang oras na lang ang hinihintay nila at makakauwi na sila. Eksakto alas 12 ng hating gabi nang magkanya-kanya na nang uwi sila Edward. Pagpasok niya sa bahay nila ay dumiretso siya sa kusina. Medyo nakaramdam siya ng gutom kaya kumain muna siya bago umakyat sa kwarto nila. Bukas pa rin ang ilaw sa kwarto nila habang si Grace ay mahimbing nang natutulog. Humiga na rin si Edward sa tabi ng asawa at niyakap ito ng maigpit. Madaling araw nang magising si Grace. Dahan-dahan siyang bumangon para simulan na ang pagluluto. Hindi na niya ginising ang asawa dahil alam niyang puyat na ito. Nang matapos sa mga lutuin ay inisa-isa na niyang ilabas sa mga lutong almusal. Kagaya ng dati ay naghihintay na ang mga suki niya na maaga ring nagigising. Hindi sinasadyang napatingin siya sa katapat na bahay. Naalala na naman niya si Aling Tasing. Yung pa naman ang laging nauna sa pila ng mga suki niya pero ngayon ay wala na ito. Lumipas ang isang linggo. Naging tahimik naman sa baryo. Naisip na kapitan na tama lang ang opla na ginawa niya para matakot ang aswang na gumala-gala sa lugar nila.
Hindi niya alam kung gaano niya katagal gagawin ang pagroronda ng mga kalalakihan. Mas maigi kung mahuhuli ang aswang para matigil na ang takot at pangamba ng mga tao roon. 6:00 ng gabi, nagsimula na magronda sila Edward kasama ang ibang kagrupo. Nang gabing yun ay iba ang hatid ng hangin. Malakas at malamig ang hangin at tila nagbabadya ng malakas na ulan. Dinadalangin ni Edward na sana ay bago bumuhos ang ulan ay matapos muna nila ang pagroronda. Ilang oras ang lumipas, lalong lumalakas ang ihip ng hangin. Mukhang babagsak na ang ulan ah. Maghanap na muna tayo ng pwedeng masilungan. Doon na lang muna tayo sa waiting shed. Sumang-ayon naman ang ibang kasamahan nila. Mabibilis sa mga hakbang na tinunga nila ang waiting shed. Eksaktong nakarating doon ay bumuhos na nga ang malalaking patak ng ulan. Habang nakaupo, ay nakatanaw sila sa madilim na kalsada. Nagkukwentuhan ng iba para lumipas ang inip. Halos 1 oras din ang ibinuhos ng ulan bago tumigil. Nang tumila, ay nagpatuloy sa pagroronda sila Edward. Nang mapadaan sila sa may kawayanan, ay napansin ni Paeng na parang may tao roon. Uy, nakita niyo ba yon? Ang alin? Sino? Parang may tao sa may kawayanan. May nakita akong anino eh. Baka guni-guni mo lang yun. Imposible naman na may tatambay sa lugar na yan. Eh kung manuno pa siya dyan. Tsaka wala namang tao eh. Nagpatuloy sa paglalakad ang grupo nila habang si Paeng ay hindi mapakali. Panay ang lingon niya sa may kawayan. Eksaktong paglingon niya ay nakita niya ang isang aninong nakatayo roon. Muli niya yung itinuro sa mga kasamahan. Lumingon sila pero wala na namang nakita. Namamalikmata ka lang siguro. O baka inaanto ka na kaya kung ano-ano na nakikita mo. Hindi. Sigurado ako sa nakita ko. Hindi kaya yun yung aswang na gumagala-gala dito sa baryo natin? Ay nako, tinatakot mo lang ang sarili mo. Sa tingin mo ba, lalabas yun eh, ang dami natin? Takot lang nun sa atin, may mga dala pa tayong armas. Nang matapos ang oras ng pagroronda nila Edward, ay nagkanya-kanya na naman sila nag-uwi. Samantalang si Paeng ay nagpasyang bumalik sa may kawayanan. Hawak ang batuta ay ginalugad niya ang paligid ng kawayanan pero bigo siyang makita ang hinahanap. Uuwi na sana siya. Pagharap niya ay nagulat siya nang makita ang isang nilalang na nakatayo sa harapan niya. Ha? Sino ka? Gabing-gabi na. Bakit nasa labas ka ba? Hindi sumagot ang tao. Maya-maya pa ay gumalaw ang mga balikat at katawan nito. Hindi alam ni Paeng kung sinusumpong ng sakit na epilepsy ang taong nasa harapan. Ilang sandali pa ay napansin ni Paeng ang pagbabago sa kaharap. Nakita niya ang mapupulang mata nun. Tatakbo sana siya pero huli na. Nadamba na siya ng nilalang. Nagkunyapit yun sa likod niya at saka siya kinagat sa batok. Napasigaw ng ubod lakas si Paeng. Nagdarasal siya na sana ay may makarinig sa kanyang nagro-ronda pero hindi papayag ang aswang na makatakas siya. Nang sumirit ang malapot na dugo ni Paeng sa gilid ng leeg, ay unti-unti itong bumagsak sa lupa. Yun naman ang pagkakataon na hinihintay ng aswang. Nilantakan niya ang katawan nito hanggang sa mabusog siya. Sa takot na baka may makakita sa kanya, ay nagmamadali na rin siyang umalis. Iniwan niya sa kawayanan ang walang buhay na katawan ni Paeng. Madaling araw nang mapansin ng isang grupo na nagro-ronda ang nakahandusay na katawan sa kawayanan. Akala nila isang lasing lang ang doon nakatulog pero laking gulat nila nang siyasatin ng lalaki na wala na itong buhay at naliligo sa sariling dugo. Agad silang tumawag ng tulong para i-report ang nakita. Sa morgue ay hindi makapaniwala si Nanay Aida sa sinapit ng anak. Kaisa-isa niyang anak ang lalaki at katuwang sa tindahan at sa buhay. Ngayong patay na si Paeng,
Paano na lang siya dahil nag-iisa na lang siya sa buhay? Tigmak sa luha na niyakap ni Nanay Aida ang walang buhay na katawan nito. Parang gusto niyang sisihin ng kapitan nila kung bakit nangyari yun kay Paeng. Kung hindi ito sumama sa pagroronda, sana ay buhay pa ito. Dumating naman si kapitan sa morgue nang mabalitaan ang nangyari. Lubos siyang humihingi ng pasensya at tawad. Para makatulong, ay sinagot na ni kapitan ang magagastos sa punerarya. Sa pwesto naman ni Grace, ay naging usap-usapan na rin ang nangyari kay Paeng. Nang magasing si Edward ay sinalubong siya ng masamang balita. Anong nangyari sa kasama mo kagabi? Hindi ba yung magkakasama kayo na nagro-ronda? Oo, sabay-sabay kaming umuwi. Paano naman siya mabibiktima ng aswang? Yun na nga nakapagtataka eh. Natagpuan daw sa kawayan na ng bangkay ni Paeng. Nako, malamang bumalik siya doon para tingnan yung sinasabi niya kagabi na nakikita niya. Ano ba yung balita? Ibuburol daw ba? Eh ang sabi ng mga kapitbahay, 2 o 3 araw lang yatang ibuburol. O sige, pupunta ako mamaya. Ikaw, huwag ka nang sumama ha. Bawal yata sa buntis ang pumupunta sa lamay ng patay eh. Hindi rin naman talaga ako sasama dahil takot akong tumingin sa patay, no? May iwan na lang ako sa bahay saka mamaya eh. Huwag ka munang sumama sa pagdoronda. Natatakot ako sa mga nangyayari dito sa baryo eh. Ang totoo, hindi ako mapakali kapag nasa labas ka pa at hindi ka pa nakakauwi. Lalo ngayon na may biniktima na naman ng aswang. Kasama niyo pang nagro-ronda. O sige, magpapaalam ako na hindi muna ako sasama sa pagro-ronda mamayang gabi. Idadahilan ko lang na masama ang pakiramdam mo. Nang maubos ang paninda nila Grace, ay namalengke na rin ang mag-asawa. Nang sumapit ang gabi ay nagpunta nga si Edward sa bahay nila Nanay Aida para nakiramay. May dala rin siyang isang lata ng biskwit. Mugto pa mga mata ni Nanay Aida na pinapasok siya sa bahay. Unang gabi pa lang ay marami ng taong pumunta para makiramay. Nakita rin niya si kapitan at ibang mga konsehal na nakikiramay. Maya-maya ay naramdaman ni Edward na may umupo sa tabi niya. Nalingunan niya si Piolo. Di ka rin sumama sa pagroronda ngayong gabi? Hindi na muna. Dahil binawalan ako ni Mrs. eh. Natatakot siya na baka ako naman ang sunod na mabiktima. Kahit ako, natatakot din. Baka nga hindi na talaga ako sumama sa pagroronda eh. Binabawalan na rin ako ng nanay ko. Ano nga kaya yung tunay na nangyari kay Paeng, no? Nakakagulat lang kasi talaga yung pagkamatay niya eh. Kasama pa lang natin siya kagabi tapos mababalitaan natin na patay na. Hindi nga kaya yung aswang yung nakita niya kagabi sa may kawayanan? Posible rin naman. Doon din natagpo ang patay si Aling Tasing eh. Hindi kaya ginagawa niyang pugad yung kawayanan na yun? Pwede. Madilim kasi yung lugar na yun eh. Natigil sa pag-uusap ang dalawa nang abutan sila ng babae ng sopas at juice. Agad namang tinanggap ng dalawa ang pagkain at sinimulang kainin. Huwag kayong matutulog. Baka kunin ng aswang ang katawan ng bangkay para kainin. Napatingin ang lahat ng tao sa marungis na pulubi na dumating sa lamay. Naupo si Ikang sa labas habang panay pa rin ang salita ng kung ano-ano tungkol sa aswang. Nakita ko ang aswang kagabi kung paano niya kainin si Paeng. Daming dugo na lumabas sa kanya tapos sinipsip ng aswang ang duga. Alam mo kung matinulang yan si Ikang, baka maniwala pa mga tao sa mga sinasabi niya eh. Ang lakas ng tama niya sa utak sa totoo lang. Paano kung totoong nakita nga niya yung aswang na pumatay kay Paeng? Kung totoong nakita niya, edi sana biniktima na rin siya ng aswang. Napaisip si Edward sa sinabi ni Piolo. Napatitig na lang siya sa babaeng pulubi. Kasalukuyan din itong kumakain ng sopas. Nang mag-aya si Piolo na tumaya sila sa sakla, ay sumama na siya sa labas. Nang mapadaan siya sa harap ni Ikang, ay ngumitiyo ng todo sa kanya. Hindi na lang niya pinansin ang babae at nagpatuloy na sa paglabas ng bahay. Pakalipas ang 3 araw, ay inilibing na si Paeng.
Hindi na sumama si Edward dahil araw yun ng check-up ni Grace sa OB-GYN. Pagkatapos ng check-up na mag-asawa ay bumili na sila ng gatas at mga vitamins para maging malusog ang baby nila. 5 buwan na ang nasa sinapupunan ni Grace. Medyo may kalakihan na rin ang umbok ng tiyan niya. Lalong nagsipag sa pagtitinda si Grace. Nang mamatay si Paeng ay tumigil na sa pagtitinda ng lutong almusal at ulam si Nanay Aida, kaya halos lahat ng tao sa baryo ay kay Grace na bumibili. Natutuwa rin naman siya dahil malaki na ang kinikita niya. Nagtitinda na rin siya ng lutong ulam para sa pananghalian. Mabilis din maubos at kapag nakaubos na siya ng paninda, ay saka pa lamang siya nakakapagpahinga. Habang nagliligpit sina Grace at Edward ng mga kaldero at kaserola, ay napansin ng babae na naglalakad sa labas si Ikang. Tinawag ni Grace ang pulubi para bigyan ng pagkain. Nanatiling nasa labas ng bakuran si Ikang. Naghihintay siya sa iaabot na pagkain sa kanya. Nang makalapit si Grace, ay napansin niyang napapikit si Ikang. Nang dumilat ito'y nakangiti na sa kanya. Ang bago-bago mo naman. Naku, puro nga ako pawis eh. Baka ulam ang naamoy mo sa akin. Parang ganun na nga. Oh, kainin mo to ha. Ito ang ulam namin ngayon eh. Kakainin ko ito. Pagkabot ni Ikang ng plastik ay tumatakbo na itong umalis. Napangiti na lang si Grace dahil kahit papaano ay nakapagbigay siya ng pagkain sa pobreng pulubi. Nang gabing yon, ay sumama si Edward sa pagroronda. 1 linggo na lang ang bubunuin nila para matapos ang Opland Ronda na ginagawa nila. Marami na kasing nagrereklamo kaya ipinatigil na rin ni Kapitan ang pagroronda. Habang mag-isa si Grace sa bahay nila, ay nakaiga na siya sa kama. Nakakaramdam na siya ng kaunting hingal at mabilis nang mapagod. Sumasakit na rin ang mga paa niya dahil malaki na ang tiyan niya. Umupo siya at pinahira ng omega ang paa para kahit papaano ay mawala ang sakit na nararamdaman. Nang maramdaman ang init sa paa, ay muling nahiga si Grace. Ipinikit niya ang mga mata. Hinihila na siya ng antok nang marinig na parang may mga paa na umaapak sa bubong ng bahay nila. Idinilat niya ang mga mata at itinutok yon sa kisame. Hiligpitan niya ang pagkakahawak sa kumot at kinuha ang isang unan para ipatong sa tiyan niya. Kinaparin niya sa ilalim ng unan ang mga bawang at kalamansi. Nakiramdam siya sa paligid pero biglang tumahimik ang presensya ng nasa bubong. Taimtim na nagdasal si Grace na sana ay ibon lang ang nasa bubong nila. Samantala, kasalukuyang tumatakbo sina Edward at Piolo kasama ang mga kagrupo nila. May namataan kasi ang isang kasama nila sa kawayanan. Nang siyasatin nila ang lugar, ay biglang tumakbo na mabilis ang tila tao na nakita nila. Nawala yun sa paningin nila kaya naman hinabol nila yon. Hinuha nila ay aswang ang nakita ng kasamahan nila. Kailangan nilang mahuli yon bago pa muling may mabiktima. Mas mabuti pa siguro kung hayaan na lang natin yon. Paano kung tayo naman ang mapahamak sa paghabol-habol sa kanya? Marami tayo. Ngayon ko pa ba matatakot? Kung di natin siya mahuhuli ngayon baka wala ng pagkakataon sa mga susunod na gabi. Ayop na aswang yan. Pag nahuli natin yan, gigilitan ko talaga siya ng leeg para matapos na yung panggugulo niya dito sa baryo natin. Ang laki na ng ginagawa niyang gulo dito Oo, easy ka lang. Hindi naman kailangan gumamit ng dahas Napalingon ng dalawa nang marinig na may sumisigaw na isang kasamahan nila. Agad nilang hinahanap kung saan yun nagmumula pero huli na. Nang makita nila ang isang kasamahan, ay umaagos na ang malapot na dugo nito sa gilid ng leeg at wala ng buhay. Sinilaban ng takot ang lahat ng mga kalalakihang naroroon. Ang iba ay ibig na umuwi pero pinigilan sila ng leader nila. Mas kailangan nilang mahuli ang aswang para mapagbayaran nito ang lahat ng kasalanan. Pinatalas nila ang pakiramdam sa paligid.
Alam nila na nasa paligid lang ang aswang at nakahandang biktimahin ng isa sa kanila. Maya-maya pa'y isang kasamahan na naman nila ang sumigaw ng malakas. Pinilit niyang abutin at labanan ang nilalang na kumakapit sa likod ni Jojo, pero malakas ang kung sino mang nakakapit sa kanya. Ilang sandali pa ay kinagad siya nito sa gilid ng leeg. Biglang bumagsak sa lupa si Jojo habang tirik ang mga mata. Tumatawa naman na matinis ang aswang. Mukhang nasisiyan siya sa nangyayari sa mga oras na yon. Balak niyang ubusin ng buong grupo na humahabol sa kanya dahil kapag nahuli siya ay malalaman kung sino siya. Hindi pwedeng malaman ang totoong pagkatao niya. Sunod namang nakita ng aswang ay si Piolo. Panay ang lingap nito sa paligid habang may hawak na batuta. Napangisi ang aswang dahil narinig niya na sinabi nito nagigilitan daw siya kapag nahuli siya. Ilang sandali pa ay tumalon ng aswang sa likod ni Piolo. Dahil sa gulat, kaya naman nagwala si Piolo. Pilit niyang inaalis ang sino man na nasa likod niya. Iska niya sa likod ko! Kung inaakala mo na makakain mo ko, nagkakamali ka dyan! Agad namang tumulong si Edward nang marinig ang nangyayari kay Piolo. Hawak ang batuta ay ubod lakas na hinataw niya sa likod ng babaeng nasa likod ni Piolo. Nasabi niyang babae dahil naaninag niya ang lagpas balikat na buhok nito. Bumagsak ang aswang sa lupa at mabilis ding nakatayo. Nakita ng dalawa ang mapupulang mga mata ng aswang. Hinigpitan nila ang hawak sa batuta at nakandang sumugod sa kalaban. Ano akala mo? Kahit babae ka, hindi ka namin papatulan? Ang dami mo ng pinerwisyo rito sa baryo namin, oh! Pagbabayaran mo lahat ng kasalanan ginawa mo sa mga biktima mo! Biglang sumugod ang aswang sa kanila. Mabuti na lang at nakailag ang dalawa. Nang muling sumugod sa kanila ang babaeng aswang, ay inihanda na ni Edward ang hawak na batuta. Saktong paglapit sa kanya ng aswang ay nasapol niya ito sa mukha. Bumagsak sa lupa ang aswang. At tumili pa ang dalawa na lapitan ng babae para tingnan kung buhay pa ba yun. Eksaktong may dumating silang mga kasamahan at pinagtulungan na itali ang nahuling babae. Binitbit din nila ito para dalhin sa barangay. Nang makarating sila roon, ay inilapag nila sa sahigang walang malay na babae. Ilang sandali pa ay unti-unting nagbabagong itsura ng babaeng aswang. Halos hindi makapaniwala sila Piolo at Edward nang makilala ang babae. Walang iba kundi si Ikang, ang pulubi sa baryo nila. Kurtin mo nga ako, pre. Totoo ba itong nakikita ko? Oh, totoo nakikita natin. Sino mag-aakala na siya pala yung aswang na gumagala at nambibiktima dito sa baryo natin? Bahala na si Kapitan kung anong parusang ibibigay sa kanya. Mabuti na lang at nahuli natin siya. Matitigil na rin sa wakas ang takot ng mga kababaryo natin. Nang maitali ng maigpit si Ikang, ay nagpasya na umuwi ang iba. May 3 lalaki nang nagbabantay kay Ikang dahil baka magising ito. Habang pauwi, ay nadaanan nila Edward at Piolo ang sasakyan ng ambulansya. Kasalukuyang isinasakay ang 2 bangkay ng kasamahan nila. May mga pulis rin na nag-iimbestiga. Lumapit ang dalawa at nagbigay ng salaysay tungkol sa nangyari sa 2 pinatay na kasamahan. Hindi rin makapaniwala mga pulis sa narinig na kwento nila. Samantala, hindi na nakatiis si Grace. Tumayo siya at naupo sa kama. Patuloy pa rin siyang nakikiramdam sa paligid. Maya-maya ay nagulat siya dahil lang may malakas na bumangga sa bintana ng kwarto nila. Sinilaban ng takot at kaba si Grace. Nararamdaman din niyang naglulumikot ang bata sa sinapupunan niya. Kinuha niyang cellphone para tawagan ng asawang si Edward pero hindi nito sinasagot ang tawag niya. Muling naulit ang ingay sa bintana. Nang buksan niya ang ilaw, ay naaninag niya na parang hayop ang bisita niya sa gabing yon. Kung iniisip mo makakapasok ka rito, hindi ka makakapasok! Naghanap ng pwedeng gamiting arma si Grace. Naisip niya na may nakatagong itak sa ilalim ng kama nila ang asawa.
agad niyang kinuha yun at iwinasiwa sa ere. May hawak akong armas. Hindi ka sasantuin ito. Nagpatuloy pa rin sa pagbangga ng malaking ibon sa salamin ng bintana. Dahil malakas ang ibon, nagkaroon ng crack ang salamin. Ilang sandali pa ay tuluyan yung nabasag. Napatili ng malakas si Grace. Nang mapansin na pumapasok na ang ibon sa bintana, ay hindi siya nag-atubiling tumakbo palabas ng kwarto. Nang makalabas siya ng bahay ay sumigaw siya para humingi ng tulong sa mga kapitbahay, pero wala man lang sumilip o lumabas para tulungan siya. Tumakbo si Grace nang mapansin na muling lumalabas sa bintana ang malaking ibon. Nang makita na dadagitin siya, ay mabilis siyang dumapa para makaiwas. Kahit hirap tumayo dahil sa may kalakiang tiyan, ay pinilit niyang bumangon para muling tumakbo. Eksakto naman na natanong nila Edward at Piolo ang babaeng tumatakbo, kaya agad na sinalubong ng dalawa si Grace na hingal na hingal. May malaking ibon na humahabol sa akin. Halos mapugto ang hininga ni Grace sa pinaghalong takot, kaba, nerbiyos at hingal. Nakita ni Edward na pasugod sa direksyon nila ang ibon, kaya hinila niya si Grace para makayuko. Ano bang gusto ng peseng ibon na to? Parang yan din yung humabol sa akin noon Balak pa yata tayong gawing hapunan. Inilabas ng dalawang lalaki ang batuta upang gamitin sa kalaban. Ilang beses pang sumugod sa kanila ang malaking ibon at natamaan pa nga si Grace ng matulis nitong kuko sa braso. Dumugo yun kaya napilitan si Edward na punitin ang laylayan ng damit niya para itali sa dumudugong sugat ng asawa. Hinigpitan niya ang pagkakatali para matigil sa pagdurugo ang sugat. Wisit na ibon to. Isa pang perwisyo. O ibon! Wala kang makukuha at madadagit sa amin. Sa nararamdamang galit ni Edward, hinintay niyang sumugod muli ang ibon sa kanila. Maya-maya pa ay patungo yun sa direksyon ni Piolo. Bago pa man makalapit ang ibon, ay napalo na ni Edward ng hawak na batuta ang ibon. Tinamaan yun sa likod ng ulo kaya naman parang laruan na bumagsak sa lupa. Hindi pa nakontento si Piolo. Pinagpapapalurin niya ng hawak na batuta ang katawan ng ibon para tuluyan na itong mamatay. Nang masiguro nilang patay na yon, ay binitbit nila at iginilid sa kalsada. Tinulungan ni Edward na makatayo ang asawa. Puno ng pawis ang mukha nito at nahihirapan pa rin maglakad. Nagpumilit pumasok ang ibon na yan sa kwarto. Sinira't binasag niya yung salamin ng bintana para makapasok siya. Buti na lang nakatakbo ko at nakasalubong ko kayo. Kung nagkataon, baka kung ano na nangyaring masama sa akin. Natagal lang kami makauwi kasi nagbigay pa kami ng statement sa mga pulis kanina. Dalawa sa kasama namin ang pinatay ng aswang ngayong gabi. At hindi ka maniniwala kung sino yung aswang na nahuli namin. Eh sino pala ang aswang? Dali na, sabihin mo na. Pabitin ka naman Walang iba, kundi si Ikang. Ha? Isikang yung pulubi? Oo, siya nga. Kahit kami hindi makapaniwala Paano nangyari yun? Yun nga hindi namin alam Baka talagang may laing aswang lang yung babaeng yun. Nang makarating ang mag-asawa sa bahay nila, ay nagpaalam na si Piolo na uuwi na. Pagpasok ng dalawa sa loob ay agad na inasikaso ni Edward ang mga nabasag na salamin. Winalis niya yon at nagpunas na rin ng sahig. Bukas na bukas ay papalitan niya ang nabasag na bintana. Nang matapos sa paglilinis, ay sunod namang niyang ginamot ang sugat ng asawa sa braso. Medyo malalim ang sugat, kaya bukas ay patitingnan nila sa ospital ang sugat ni Grace para mabigyan siya ng gamot kung may kailangang inumin para hindi ma-infeksyon ang sugat. Kumusta na yung pakiramdam mo, mahal? Medyo maayos na. Akala ko kanina katapusan ko na Sorry kung nahuli ako ng dating Baka nga napahama ka talaga. May masamang nangyari sa iyo ng anak natin. Nako, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Pero dumating ka naman at napatay mo naman yung ibon Ikaw, kumusta ka? Hindi ka ba nasaktan ng aswang? Hindi naman. Mabuti nga't nahuli namin siya Sa wakas,
matatahimik na rin tong lugar natin. Hindi ko alam pero nakakaramdam ako ng awa para kay Ikang. Saan niyo pala siya dinala nung nahuli niyo siya o pinatay niyo siya? Nawalan lang siya ng malay eh. Nasaksihan ko na kung paano siya magpalit ng anyo bilang tao. Nasa barangay siya. Bahala na si Kapitan kung anong parusa yung ipapataw sa kanya. Siguro nagawa lang niya yon dahil sa tawag ng kalamnan. Kahit na ano pa yung dahilan niya, pumapatay pa rin siya ng tao. Masama pa rin ang ginagawa niya. Hindi na kumibo si Grace at nagpa siyang magpalit na lang ng duster. Masyado nang late. Matulog na at magpahinga na tayo. Pansamantala tatabingan ko muna ng karton itong bintana na sira. Baka may ibon na naman pumasok eh. Pagkaiga na mag-asawa sa kama, ay hindi rin sila kaagad nakatulog. Nakikiramdam pa sila sa paligid dahil baka may umatake na naman sa kanila. Madaling araw na nang makatulog silang dalawa. Kinabukasan ay hindi muna nagtinda ang mag-asawa. Kalat na rin sa baryo nila ang tungkol sa pagkakahuli kay Ikang. Alam na rin ng mga tao sa baryo na ito ang aswang na gumagala-gala sa lugar nila. Labis ang galit nila Nanay Aida dahil gusto niyang patayin ang aswang bilang kabayaran sa pagpatay sa anak niyang si Paeng. Nang malaman din ng anak ni Aling Tasing ang tungkol sa nahuling aswang, ay sumugod pa ito sa barangay pero kahit anong masasakit na salita ang sabihin nila, ay nginingitian at tinatawanan lang sila ni Ikang. Hindi naman lingid sa kanila na may sakit ito sa pag-iisip, pero inuwa nila ay nagkukunwari lamang ito para mapagtakpan ng totoong pagkatao nito. Baka hindi tunay na baliw at matino ang pag-iisip. Ang naging hatol ni Kapitan Hector kay Ikang ay ikulong ito para mapanagutan lahat ng mga kasalanan. Hindi rin kasi kaya ng Ginoo na pumatay sapagkat tao pa rin naman si Ikang kahit sa ang anggulo tingnan. Sadyang nagpapalit lang ng anyo tuwing gabi dahil sa sumpang nakaatang sa kanyang katauhan. Tinanong ni Kapitan Hector si Ikang kung saan siyang lugar galing bago mapadpad sa baryo nila. Pero wala siyang nakuhang matinong sagot mula sa dalaga dahil tawa lang yun ng tawa. Nang dakpin ng mga pulis si Ikang ay idineretso na ito sa selda. Wala siyang kasama sa loob dahil baka kainin ito ang makakasama. Hindi na lang ipinagsabi ng mga pulis na aswang ang isang inmate nila para hindi matakot ang ibang nakakulong. Simula nang mahuli at makulong si Ikang ay nawala na ang takot na bumabalot sa baryo Masantol. Kahit abuti ng gabi ang mga tao sa daan ay wala ng aswang na mambibiktima sa kanila. Malayo na ring namamasada ang mga tricycle driver sa gabi hanggang gusto nila. Nawala na rin ang takot at pangamba ng mga bata. Nakakapaglaro na rin sila sa gabi sa labas na dati ay hindi nila nagagawa. Maraming pagbabago ang nangyari sa baryo at sana ay wala ng maligaw na aswang para hindi na maulit ang katatakutan sa baryo Masantol. Mga kabangers, si Kabanong uli, also known as Lolo Pael. Muli, nakikiusap po ako sa inyo na sana ay pagkatapos ng kwento na ito, ay makabisita po tayo sa ating FB page na ang pamagat ay Kabanong TV. Sana po ay ma-follow niyo po ang page na ito dahil mag-upload din tayo ng mga kwento doon. Mga maiksi lang po, 10 minutes to 20 minutes, siguro up to 30 minutes pinakamahaba. So don't forget to follow, then mag-like and comment rin po tayo at i-share rin po natin yung mga story sa page natin na to. Maraming salamat! Wakas!